Mamamatay na ba talaga si Don Manuel? Manang Nena, kailangan ko ng pera ngayon. Paano na ang pag-aaral ng mga bata kung mawawalan tayo ng kita? Ang boses ni Cathy sa kabilang linya ay parang matatalim na karayom na tumusok sa puso ni Manang Nena habang tahimik siyang naglilinis ng mga lumang pilak sa malawak na bahay ng mga Alcantara. Kahit nanginginig ang kamay niya, patuloy siyang nagkikiskis. Ang bawat galaw ay may bigat ng pagod na hindi nakikita ng iba. 3 araw pa lang nang lumisan si Don Manuel at ang bangkay niya ay hindi pa nga naililibing ng maayos. Pero ang mga anak ni Nena, lalo na si Cathy, ay tila mas interesado sa kita kaysa sa kalungkutan ng kanilang ina o sa respeto sa yumaong amo. Cathy, huwag kang ganyan. Hindi pa nga naililibing si Don Manuel, mahinang saway ni Nena. Pilit pinakalma ang sarili. Naramdaman niya ang matinding kirot sa dibdib. Ito ba ang bunga ng lahat ng kanyang sakripisyo? Ang mga anak na hindi man lang marunong makiramay, lalo na sa kalungkutan niya? Ina, kita? Kita ang iniisip mo? Wala na tayong kita. Paano na ang renta ko? Ang tuition ni Bunso, hindi mo ba naiintindihan ang kalagayan namin? Pabalik na sigaw ni Cathy na tila ba si Nena ang may kasalanan sa lahat. Walang pag-aalala, walang pagmamahal sa tinig na iyon. Puro lamang paghihingi at reklamo. Pinatay ni Nena ang tawag. Napayuko siya, naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Hindi niya maintindihan kung bakit ganoon na lamang ang kanyang mga anak. Matapos ang lahat ng kanyang pagtitiis at pagtatrabaho bilang alila sa loob ng mahigit 40 taon para lamang mapakain, mapag-aral at mabigyan sila ng magandang buhay, ito ang igaganti sa kanya. Puno ng hinanakit at sakit ang kanyang puso. Biglang isang anino ang tumayo sa likod niya. Si Ginoong Solis ang matagal ng abogado ng pamilya Alcantara na may hawak na isang selyadong sobre. Manang Nena, sumama po kayo sa akin. Kailangan po nating basahin ang huling habilin ni Don Manuel. Wika nito, ang boses ay seryoso at may bakas ng pag-aalala. Hindi alam ni Nena kung bakit, ngunit may kakaibang pakiramdam siyang bumalot sa kanya. Hindi ba dapat kasama rin si Ricardo, ang anak ni Don Manuel? Sa loob ng tanggapan ng abogado, nandoon na si Don Ricardo Cardo Alcantara, nakaupo sa isang silya, mukhang naiinip at mayabang tulad ng dati. Sa tingin pa lang nito sa kanya, ramdam na ni Nena ang paghamak. Para bang sinasabi nito, ano naman ang ginagawa ng isang alila rito? Bakit nandito ang matandang ito, Ginoong Solis? Hindi ba't usaping pamilya ito? Tanong ni Cardo. Ang boses ay puno ng pagtaas ng ilong. Ginoo, huminahon po kayo. Bahagi siya ng huling habilin ni Don Manuel. Sagot ni Ginoong Solis, kalmado ngunit may diin. Binuksan ni Ginoong Solis ang sobre. Binasa-nasa niya ang bawat linya. Ang bawat salita at bawat bigkas ay parang isang martilyo na tumatama sa ulo ni Nena. Walang nakasulat para sa mga anak ni Don Manuel sa huling habilin, maliban sa ilang maliliit na ari-arian para sa mga kamag-anak. Nariyan din ang ilang bahagi para sa mga katulong at driver na naglingkod ng matagal sa kanya. Ngunit ang pinakamalaking bahagi, ang 75 milyong piso, ay para kay Manang Elena de la Cruz. Nagulantang ang buong silid. Nena, na halos mahimatay sa narinig, ay napahawak sa dibdib. 75 milyong piso. Para sa kanya, sa isang iglap, bumulwak ang galit ni Cardo. Tumayo siya, ang muka ay namumula. Ano? Ito ay kalokohan. Hindi ito totoo. Niloloko niyo lang ako.
Ang isang alila, magmamana ng ganoon kalaking halaga, wala akong nakitang ganoong testamento. Sigaw ni Cardo, halos gusto nang sakalin si Ginoong Solis. Narito ang lahat ng legal na dokumento, Ginoo. Pinirmahan ni Don Manuel at pinatotohanan ng mga saksi. Paliwanag ni Ginoong Solis. Sabay abot ng mga papeles kay Cardo. Ang mga kamay ni Nena ay nanginginig habang tinitignan niya ang mga papel. Hindi siya makapaniwala. Bakit? Bakit sa kanya ibinigay ni Don Manuel ang lahat ng ito? At ang mga anak niya? Paano na lang ang reaksyon ng mga ito? Hindi pa nga niya nasasabi sa kanila ang nangyari, ngunit sigurado siyang mas masahol pa sa galit ni Cardo ang mararanasan niya. Pauwi na si Nena, ang isip ay gulong-gulo. Hindi niya alam kung ano ang dapat gawin. Ang pera ay hindi niya kailanman hinangad. Ang tanging gusto niya ay ang pagmamahal ng mga anak niya. Ngunit alam niya ang perang ito ang magpapalala lamang sa sitwasyon nila. Biglang huminto ang tricycle na sinasakyan niya sa harap ng kanyang maliit na bahay. Nakita niya ang tatlong figura na naghihintay sa labas ng kanyang gate, sina Cathy, Arturo at Bianca. Nakita na siguro nila ang balita. Ang mga mukha nila ay hindi na mapinta. May pagtataka, may galit, at higit sa lahat, may matinding pagkaganit. Parang mga gutom na buwaya na nakakita ng biktima. Ina, anong ibig sabihin ng nabalitaan namin? Bakit ikaw ang nakapamana ng kayamanan ni Don Manuel? Sigaw ni Kate, lumapit agad, ang mga mata ay nanlilisik sa kanya. Napahawak si Nena sa puso, parang may kung anong dumadagan sa dibdib niya. Ang kanyang mga anak na dapat ay sandalan niya sa oras ng pagsubok, ay siya pang magiging pinakamatinding bangungot niya. Nagdilim ang paningin ni Don Cardo Alcantara nang marinig ang pangalan ng alila. Manang Elena de la Cruz, 75 milyong piso para sa isang katulong. Ang dugo niya ay kumukulo sa galit. Hindi siya makapaniwala. Hindi ito maaring mangyari. Ito ay imposibleng mangyari, Ginoong Solis. Ang boses niya ay nagngangalit. Halos mabasag ang salamin sa mesa. Ang tatay ko, isang taong kagalang-galang at may mataas na pinag-aralan, ay ibibigay ang lahat ng kayamanan niya sa isang alila? Sa isang manangnena, wala akong nakitang lohika sa testamento na iyan. Kalmado pa rin si Ginoong Solis, na tila sanay na sa ganitong reaksyon. Ginoo, ang huling habilin ni Don Manuel ay balido at pinatotohanan. Wala po tayong magagawa kundi sundin ito. Subukan mo lang akong pigilan. Kikitain ko ang lahat ng legal na paraan para ipawalang bisa ang testamento na iyan. Ang manang nena na iyan ay tiyak na nilinlang ang aking ama habang siya ay mahina. Pagbabanta ni Cardo, hindi ininda ang pagiging profesional ni Ginoong Solis. Para sa kanya, ito ay isang personal na insulto. Siya, ang nag-iisang anak ng Don, ang tagapagmana ng pangalan ng Alcantara, ay tatalunin ng isang simpleng katulong. Ang pangalan ng kanyang pamilya ay nababahiran. Ang kanyang karangalan ay niyurakan. Paglabas niya sa opisina ni Ginoong Solis, pakiramdam ni Cardo ay gusto niyang sumabog. Ang muka ni Manang Nena na takot kanina ay lalong nagpainit sa kanyang ulo. Sigurado siya may ginawa ang matandang iyon. Hindi niya ito hahayaan. Hindi siya papayag na ang lahat ng pinaghirapan ng kanyang ama, ang lahat ng dapat ay para sa kanya, ay mapunta sa kamay ng isang taong walang gininaw kundi maglinis ng bahay.
Agad siyang dumiretso sa kanyang pribadong opisina. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang isang private investigator. Gusto kong imbestigahan mo ang bawat detalye ng buhay ni Elena de la Cruz. Kung sino ang mga anak niya, saan sila nagtatrabaho, ang bawat kanto ng buhay niya. Hanapin mo ang anumang posibleng butas, anumang ebidensya na pwedeng gamitin para ibasura ang testamento. Gusto ko, by the end of the week, may dala ka ng magagamit ko. Utos niya, ang boses ay matigas at walang bahid ng pagdududa. Habang naghihintay ng resulta ng investigasyon, hindi maiwasan ni Cardo na maalala ang mga sinasabi ng mga tao tungkol sa kanya. Ang anak ng Don hindi marunong magtrabaho. Wala siyang sariling kakayahan, nakasandal lang sa yaman ng ama. Ang mga salitang iyon ay parang matatalim na patalim na gumuguhit sa kanyang puso. Pinatunayan niya ang kanyang kakayahan, ipinakita niya na kaya niyang palaguin ang negosyo ng pamilya kahit sa totoo lang ay madalas siyang umasa sa mga desisyon ng kanyang ama. Ang kayamanan ng Alcantara, ang kanyang pagkakakilanlan. Kung wala ito, sino siya? Samantala, lumipas ang 2 araw. Wala pa ring konkretong balita mula sa investigador, subalit mayroon namang umugong na balita tungkol sa testamento. Ang mga kaibigan ni Cardo ay nagsimula ng magtanong. Ang mga tao sa social media ay nag-uumpisa ng magkomento. Ang alila ang nagmana, astig, dapat lang yan sa mga mayayabang, ang ilan sa mga nabasa niya. Ang mga komento na iyon ay lalong nagpakulo ng kanyang dugo. Sa isang punan kasama ang kanyang mga kaibigan, hindi niya maiwasang maglabas ng sama ng loob. Hindi ko matanggap ang isang hamak na katulong ang siyang magmamana ng lahat. Hindi ako papayag. Kakasuhan ko sila. Ipapawalang bisa ko ang testamento, ang sabi niya, habang sinasara ang kanyang kamao. Baka naman may tinatago si Manang Nena. Baka may lihim silang relasyon ng tatay mo. Isang kaibigan ang nagbiro, ngunit para kay Cardo, ito ay isang seryosong akusasyon. Imposible. Kilala ko ang tatay ko. Hindi siya gagawa ng ganoon. Depensa ni Cardo, bagaman may isang maliit na bahagi sa kanyang isip ang nagdududa. Nagsimula ng maglaro sa kanyang isip ang posibilidad na may iba pa ngang nangyayari. Ang pagiging malapit ng kanyang ama kay Manang Nena ay matagal na niyang napapansin. Ngunit hindi niya inakalang aabot sa ganito. Kinabukasan, isang tawag ang kanyang natanggap mula sa kanyang private investigator. Ginoong Alcantara, mayroon akong nakitang ilang impormasyon tungkol kay Manang Elena. Hindi lang basta alila ang tingin ni Don Manuel sa kanya. Mayroong isang lumang kwento, isang insidente mula sa nakaraan, pero hindi pa ito kompleto. Ang tanging impormasyon na nakita ko ay mukhang magkaibigan lang sila ng Don. Ang sabi nga sa lumang kwento, naging malapit ang dalawa noong bata pa sila dahil sa kanilang pagkakahawig. Napakunot ang noo ni Cardo. Pagkakahawig? Ano naman ang ibig sabihin nito? Mas lalong lumalim ang misteryo. Lihim na kaibigan, ito ba ang dahilan kung bakit niya ibinigay ang lahat? O may mas malalim pa rito? Ang testamento ay nagiging mas malabo at mas nakakainis. Sige, ipagpatuloy mo ang paghahanap. Huwag kang titigil hanggat hindi mo nakukuha ang buong kwento. Gusto kong malaman ang bawat detalye, utos niya. Habang iniisip ang mga bagong impormasyon, may kumatok sa pinto ng kanyang opisina. Pumasok ang kanyang personal assistant na may dalang isang sobre. Sir, may sulat po galing sa pamilya Reyes.
Ito po yung mga anak ni Manang Nena. Gusto po nilang makipag-ugnayan sa inyo, mukhang tungkol po sa testamento. Sabi ng PA niya, napakunot ang noo ni Cardo. Mga anak ni Manang Nena, gusto silang makipag-ugnayan sa kanya. Ano naman kaya ang balak ng mga ito? Baka naman may kinalaman din sila sa pagmamanipula sa kanyang ama. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Kung mayroon silang gustong sabihin, makikinig siya. Marahil may makuha siyang impormasyon mula sa kanila. Binuksan niya ang sulat. Isang imbitasyon sa isang pag-uusap sa isang coffee shop. Nagulat si Cardo sa dami ng kailangan niyang harapin. Isang alila na may 75 milyong piso, mga anak nitong may pakulo at isang misteryo sa nakaraan. Ngunit hindi siya susuko, lalaban siya para sa kanyang karangalan at sa pamana ng kanyang ama. Ina, anong ibig sabihin ng nabalitaan namin? Bakit ikaw ang nakapamana ng kayamanan ni Don Manuel? Ang boses ni Cathy ay humampas sa hangin kasama ang dalawang kapatid niyang sina Art at Bea, na may parehong gulat at pagkaganid sa kanilang mga mata. Pakiramdam ni Manang Nena ay tinambangan siya ng tatlong buwitre. Ang kanyang puso ay kumirot, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa matinding pagkadismaya. Hindi man lang siya tinanong kung ayos lang ba siya, kung ano ang nararamdaman niya sa pagpanaw ng kanyang amo. Ang tanging nasa isip nila ay ang pera. Cathy, huwag kang sumigaw. Hindi ko rin alam. Mahinang sagot ni Nena habang pilit na binubuksan ang gate. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Hindi mo alam, ina, 75 milyong piso yan. Tapos sasabihin mong hindi mo alam, nagpapatawa ka ba? Umusad si Cathy, tiningnan ang ina mula ulo hanggang paa, na tila ba sinusuri kung nagbago na ang anyo nito dahil sa biglaang yaman. Huwag mong sabing nagpaloko ka na naman sa Don, ha? Baka naman may pinirmahan kang hindi mo naiintindihan? Si Bea, na dati mahinhin at malambing, ay ngayon ay may sulyap ng tuso sa kanyang mata. Ina, bakit hindi mo muna sinabi sa amin? Di sana na ihanda namin ang sarili namin. Pero okay lang yan. Basta ngayon, kailangan nating mag-usap kung paano natin hahatiin yan. Ang kanyang boses ay may pilit na tamis, ngunit ang pagnanasa ay hindi maitago. Si Art, na tila nagdadalawang isip, ay nagsalita, pero Ate Cathy, Ate Bey, para kay Mama yan. Ibinigay ni Don Manuel sa kanya. Manahimik ka, Art. Wala kang alam sa mga ganitong bagay. Sigaw ni Cathy at tulad ng dati, napaatras si Art. Umakyat si Nena sa kanyang maliit na kwarto. Pakiramdam niya ay sasabog ang kanyang ulo. Ang bigat ng pera ay mas mabigat pa sa lahat ng trabaho na ginawa niya sa buhay. Hinangad niya ang pagmamahal, hindi ang kayamanan. Hindi niya maintindihan kung bakit ganoon na lamang ang kanyang mga anak. Para silang mga uhaw na pating na amoy ng dugo. Naisip niya ang salita ni Don Manuel. Ang kanyang amo, ang kanyang kaibigan, ang kanyang... Nahagip ng kanyang mata ang isang lumang kahon sa ilalim ng kanyang kama. Isang kahon na puno ng mga alaala, mga bagay na tinago niya sa loob ng mahabang panahon. Sa loob nito, nakita niya ang isang luma at kupas na litrato. Isang litrato ng isang binata at isang dalaga na masayang magkaakbay sa ilalim ng mangga. Ang binata ay walang iba kundi si Don Manuel at ang dalaga, siya. Napangiti si Nena at kasabay ng ngiti ay ang pagpatak ng luha.
Naalala niya ang araw na iyon, ang simoy ng hangin, ang amoy ng sampagwita, ang mga tawa nila ni Manuel. Si Elena de la Cruz, isang simpleng dalaga mula sa probinsya, at si Manuel Alcantara, ang nag-iisang anak ng mayamang pamilya. Hindi sila dapat na nagtagpo, ngunit pinagtagpo sila ng tadhana sa mga hardin ng Alcantara Mansion. Si Nena, nakatulong pa lamang noon sa murang edad, ay madalas na nakakasama ni Manuel. Hindi mahalaga ang kanilang estado sa buhay. Para sa kanila, sila ay magkaibigan. At pagkatapos, ang pagmamahal ay umusbong. Flashback. Elena, balang araw, ipapangako ko sa'yo, hindi ka na maghihirap. Ang bulong ni Manuel habang nakaupo sila sa ilalim ng puno. Kapag ako na ang nagpatakbo ng aming negosyo, gagawin kitang reyna. Natawa si Nena. Ginoo, masyado kang mapangarapin. Sino ako para maging reyna mo? Isang hamak na alila lamang ako. Hindi mo naiintindihan, Elena. Wika ni Manuel, hinawakan ang kanyang kamay. Hindi mahalaga ang dugo o ang pangalan. Ang mahalaga ay ang puso. At ang puso mo ang pinakamabait na nakilala ko. Ngunit ang kanilang lihim na pag-iibigan ay hindi nagtagal. Nalaman ng mga magulang ni Manuel. Isang malaking eskandalo. Ang galit ng mga Alcantara ay bumuhos hindi lamang kay Manuel, kundi lalo na kay Nena. Pinaghiwalay sila, ipinadala si Nena sa malalayong probinsya, pinagbantaan si Manuel na kukunin ang lahat sa kanya kung hindi siya susunod sa kanilang kalooban. Napilitan si Manuel na magpakasal sa isang babae mula sa isang kagalang-galang na pamilya para lamang iligtas ang negosyo ng kanilang pamilya. Si Nena, nawasak ang puso, ay namuhay ng mag-isa. Sa panahong iyon, nakilala niya ang ama ng kanyang mga anak. Isang lalaking nangako ng pagmamahal, ngunit iniwan din siya sa huli. Daladala ang 3 anak at walang-wala. Bumalik siya sa Maynila, muling nagtrabaho sa mga Alcantara. Wala ng Manuel na nagmamahal sa kanya, ngunit nandoon ang Don Manuel na kanyang amo. Isang amo na may malalim na lungkot sa kanyang mga mata. Isang lungkot na alam ni Nena na siya ang dahilan. Ang kanilang pagmamahalan ay naging isang malalim na pagkakaibigan, isang pagtitiwala na umabot hanggang sa huling sandali ng buhay ng Don. Pagtatapos ng flashback, ito ang dahilan, ito ang di nakikitang koneksyon, ang di natupad na pangako, ang di masasabing pagmamahal, ang di maiwasang pagkabigo. Ang testamento ay hindi lang pera. Ito ay pagtubos. Ito ay ang huling paraan ni Don Manuel upang itama ang isang pagkakamali, upang bigyan ng karangalan ang babaeng minsan niyang minahal at pinangakuan ng lahat, para ipagpatuloy ang pagmamahal na hindi niya maibigay sa buong buhay nila. Nang bumaba si Nena, naririnig na niya ang mga boses ng kanyang mga anak. Nagdala si Cathy ng mga papeles, kasama si Bea. May kasama pa silang lalaki na nagpakilalang abogado. Ina, kinakausap na namin si Ginoong Corpus. Siya ang tutulong sa atin para matransfer ang pera sa isang account na madaling ma-access. Mas maganda kung sa account ko na lang muna ilalagay para hindi masyadong halata at para hindi ka na rin maistorbo. Ikaw na nga lang ang mag-sign sa power of attorney na to, sabi ni Cathy. Ang boses ay puno ng awtoridad habang itinutulak ang mga papeles sa harap ni Nena. Ina, para sa kinabukasan namin to,
Ang dami naming pangarap na gustong tuparin. Dugtong ni Bea, ang kanyang mga mata ay nagbabasag-basag, ngunit alam ni Nena na puro pagpapanggap lang ang mga luhang iyon. Pero bakit kailangan ko pang pumirma sa power of attorney? Hindi ba pwede na direkta na lang? Tanong ni Nena, pakiramdam ay may mali. Ina naman, ang dami mong tanong. Para mas mabilis lang, yun lang yon, iritado ni Kathy. Mama, baka naman, simula ni Art, ngunit agad siyang pinutol ni Kathy. Art, manahimik ka. Kung ayaw mong makialam, umalis ka rito. Sigaw ni Kathy, at tulad ng dati na paatras si Art, ang muka ay nalulumbay. Nahawakan ni Nena ang pluma. Ang kanyang kamay ay nanginginig. Ang kanyang isip ay sumisigaw ng huwag. Kung pipirmahan niya ito, para saan pa ang lahat ng ipinaglaban ni Don Manuel? Para sa kanyang mga anak na walang ibang hangad kundi ang pera? Ngunit ang kanyang puso, ang puso ng isang ina, ay nagdadalawang isip. Hindi pa man siya nakakapagdesisyon, may malakas na kumatok sa pintuan. Tatlong sunod-sunod, matikas. Binuksan ni Art ang pinto. Tumambad sa kanila si Don Ricardo Cardo Alcantara na may bakas ng pasa sa kanyang braso at may seryosong tingin sa mga mata. Ngunit sa pagkakataong ito, wala ang karaniwan niyang pagmamataas. Mayroon sa kanyang tingin na tila naghahanap ng sagot. Manang Nena, wika ni Cardo, ang kanyang boses ay mas mahinahon kaysa sa inaasahan ni Nena. May kailangan akong itanong sa inyo. May kinalaman sa inyo at sa aking ama. Isang bagay na natuklasan ng aking imbestigador. Napakislot si Nena. Ang kanyang nakaraang lihim, ang kanyang pangako sa Don ay tila nabubunyag. Ang kanyang mga anak ay nagkatinginan, nagtataka sa biglang pagbabago ng ihip ng hangin. Napatingin si Cardo sa mga tao sa loob ng bahay ni Manang Nena. Si Kathy na mukhang arogante, si Bea na nagtatago sa likod ng kanyang ate, at si Art na tila gulong-gulo ang isip. Nakita rin niya ang mga papeles sa mesa at ang pluma sa kamay ni Manang Nena. May hindi magandang pakiramdam siyang bumalot sa kanya. Anong ginagawa mo rito, Don Ricardo? Tanong ni Kathy. Ang boses ay mataray at puno ng paghamak. Walang kang karapatan makialam sa usapan ng aming pamilya. Usapan ng pamilya? Mukha yatang may pinipirmahan ang nanay niyo na hindi niya naiintindihan. Diretsong sabi ni Cardo, hindi ininda ang pagiging masungit ni Kathy. Nakita niya ang panlalaki ng mata ni Bea. Hindi mo kami masisisi kung inaalala namin ang kinabukasan ng aming ina. Matanda na siya at hindi naman siya sanay humawak ng ganoon kalaking halaga. Banat ni Bea, may pilit na pagiging maamo. Ngunit hindi na iyon lumulusot kay Cardo. Matapos ang pakikinig sa private investigator at ang pagtuklas sa kakaibang koneksyon ng ama niya kay Manang Nena, nag-iba na ang pananaw niya. Manang Nena, maaari po ba naming kausapin kayo ng pribado? Tanong ni Cardo, ang tingin ay diretso kay Nena, na tila humihingi ng pahintulot. Nagkatinginan ang magkakapatid. Wala kaming tinatago, Don Ricardo, sabi ni Kathy. Kahit dito na lang. Kung ganoon, simula ni Cardo, lumapit sa mesa at kinuha ang mga papeles na hawak ni Nena. Sinimulan niyang basahin ang power of attorney. Habang nagbabasa, mas lalong kumunot ang kanyang noo. Ito ay power of attorney na nagbibigay ng karapatan kay Bibil Catalina Reyes na gumawa ng anumang desisyon patungkol sa lahat ng ari-arian ni Manang Nena, kasama na ang pagbebenta at paglilipat ng lahat ng pera.
Hindi ito pagpapamahala. Ito ay tuluyang paglilipat ng kontrol. Nagulantang si Manang Nena. Ang kanyang mga anak na dapat ay nag-aalaga sa kanya ay nagtatangka palang agawin ang lahat ng kanyang makakamtan. Kalokohan! Sino ka para magdikta sa amin? Sigaw ni Kathy na tila ba nahuling may ginagawang masama. Ginoong Corpus, ikaw ba ang abogado nila? Tanong ni Cardo, tumingin sa lalaking kasama ng magkakapatid. Ako po, nauutal na sagot ng lalaki. May I know your bar number, your firm? Tanong ni Cardo, ang boses ay puno ng awtoridad. Kilala niya ang halos lahat ng malalaking law firm sa Maynila at hindi niya kailanman narinig ang pangalan ng abogadong ito. Namutla ang abogado. Wala ka nang pakialam doon. Huwag kang makikialam sa usapan namin. Sigaw ni Kathy at sinubukan niyang agawin ang mga papeles kay Cardo. Ngunit mabilis si Cardo. Iniabot niya ang mga papeles kay Nena. Manang Nena, huwag niyo pong pipirmahan ito. Niloloko po kayo ng sarili niyong mga anak. Ang abogadong ito, sa tingin ko, ay hindi abogado. Sa puntong yon, tumindig si Art, tama si Don Ricardo, Ate Cathy, Ate Bea. Nakita ko kayong nakikipag-usap sa lalaking iyan sa isang bar. At pinag-uusapan nyo kung paano nyo kukunin ang pera ni Mama. Narinig ko rin kayo na nagsabi na kung ayaw pumayag ni Mama, ipapa-ospital nyo siya. Nagulat ang lahat. Si Art, ang tahimik at sunod-sunuran, ay nagsalita. At ang kanyang sinabi ay tulad ng isang bomba na sumabog sa loob ng bahay. Namutla si Kathy at Bea. Ang abogado ay nagmamadaling tumayo at tumakas. Arturo, manahimik ka, sinungaling ka. Sigaw ni Kathy, ngunit huli na ang lahat. Nakita na ni Manang Nena ang katotohanan sa kanilang mga mata. Niyakap ni Nena ang kanyang anak na si Art. Ang kanyang mga luha ay bumuhos. Anak, salamat, maraming salamat. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang tunay na pagmamahal mula sa isa sa kanyang mga anak. Tumingin si Cardo kina Kathy at Bea. Hindi ko akalain na kaya niyong gawin ito sa sarili niyong ina. May bahid ng pagkadismaya sa kanyang boses. Sa kabila ng kanyang pagiging mayabang, hindi niya kailanman inisip na may mga taong kayang ganoon katinik sa sarili nilang magulang. Huwag kang makialam, Alcantara. Bakit ba napaka-protektibo mo sa matandang yan? Baka naman may kasabwat kayo ng nanay namin para kunin ang lahat ng pera ng tatay mo. Sigaw ni Kathy, pilit na ibinabalik ang atake. Oo nga, baka naman kayo ang may pakana ng lahat ng ito. Kayo ang mga tunay na manggagantso, dugtong ni Bea. Napailing si Cardo. Hindi na mahalaga kung anong iniisip-isip nyo sa akin. Ang importante ay ang hustisya at hindi ako papayag na saktan nyo si Manang Nena. Mayroong kakaibang bigat sa kanyang tinig habang inuusisa niya ang buhay ni Manang Nena. Unti-unti siyang nakatuklas ng mga impormasyon na nagpapabago sa kanyang pananaw. Ang testamento ng kanyang ama, bagamat nakakagulat, ay tila may mas malalim na dahilan. Manang Nena, kailangan nating mag-usap kay Ginoong Solis. Sigurado akong marami pa tayong dapat alamin, sabi ni Cardo. Tumingin si Nena kay Cardo, may tiwala sa kanyang mga mata. Sa kabila ng lahat, ang taong ito na anak ng kanyang dating pag-ibig ay tila naging kakampi niya. Sa tanggapan ni Ginoong Solis, ipinaliwanag ni Nena ang nangyari. Nakita niya ang pagkadismaya sa muka ng abogado. Mabuti na lamang po at hindi niyo pinirmahan, Manang Nena. Ito ay malinaw na pagtatangka sa paglilinlang
sabi ni Ginoong Solis. Ginoong Solis, sa tingin ko, may kailangan din tayong pag-usapan tungkol sa background ng aking ama at ni Manang Nena, sabi ni Cardo. Ibinahagi niya ang impormasyong nakalap ng kanyang investigador, ang lumang kwento tungkol sa pagkakaibigan ni na Don Manuel at Nena noong kabataan nila. Tama po kayo, Ginoong Cardo. May isang lumang lihim na nakatago, sabi ni Ginoong Solis, tumingin kay Nena na tila humihingi ng pahintulot. Tumango si Nena. Si Don Manuel at Manang Nena ay may malalim na koneksyon na hindi alam ng marami. Ang mga salita ni Ginoong Solis ay nagdulot ng isang matalim na kirot sa dibdib ni Cardo. Ang kanyang mga hinala ay unti-unting nagiging katotohanan. Ang kanyang ama ay may tinatago sa kanya. Nanginginig ang mga kamay ni Manang Nena habang nakikinig sa mga revelasyon ni Ginoong Solis. Ang matagal nang nakabaon na lihim, ang sakit ng nakaraan ay unti-unting lumulutang sa ibabaw. Ngunit bago pa man lubusang maibahagi ni Ginoong Solis ang lahat, may biglang sumingit. Ang ringtone ng kanyang lumang telepono ang pumutol sa katahimikan. Si Art. Mama, mama, kailangan mong magtago. Si Ate Cathy at Ate Bea may dalang mga pulis. Oh, ewan ko, may kasama silang mga lalaki. Sabi nila, ipapadala ka sa ospital. Hindi, sa isang bahay para sa matatanda. Mama, bilisan mo, papunta na sila riyan. Ang boses ni Art ay puno ng takot at pagmamadali. Halos hindi maintindihan. Bago pa man makasagot si Nena, biglang naputol ang tawag. Napalingon siya kay Cardo at Ginoong Solis. Ang muka ay namutla. Sila, sila Cathy at Bea. Papunta rito. Gusto akong dalhin sa isang bahay ampunan para sa matatanda. Bulong ni Nena, ang boses ay nanginginig. Hindi niya maintindihan kung paano nalaman ng kanyang mga anak na kasama niya si Cardo at Ginoong Solis. Siguro ay may nagbantay sa kanyang bahay. Kailangan nating umalis dito, sabi ni Cardo, mabilis na tumayo. Ngunit huli na ang lahat. Biglang bumukas ang pinto ng opisina ni Ginoong Solis. Pumasok si Cathy at Bea kasama ang dalawang unipormadong lalaki na mukhang mga pulis. Ngunit may kakaibang kinang sa kanilang mga mata. Sa likod nila, naroon din ang abogado na tumakas kanina. Narito ka pala, Ina! Bungad ni Cathy, ang ngiti ay peke at puno ng paghamak. Kanina ka pa namin hinahanap. Halika na, Ina, kailangan mo nang magpahinga. Ayon sa desisyon ng pamilya, hindi ka na namin kayang alagaan ng maayos. Kaya kailangan ka nang dalhin sa mas ligtas na lugar. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ni Nena. Ang kanyang puso ay kumalabog sa takot. Ibig sabihin, Ina, na hindi ka na namin pinagkakatiwalaan na humawak ng pera. At lalong hindi ka na namin pinagkakatiwalaan na gumawa ng sarili mong desisyon, sabi ni Bea, ang boses ay matalim. Hindi ko ito gagawin, hindi ako sasama sa inyo. Depensa ni Nena, na paatras. Manahimik ka, matanda! Sigaw ni Cathy. Tumingin siya sa dalawang lalaki. Dalhin niyo na siya! Agad na lumapit ang dalawang lalaki kay Nena, sinubukan siyang hilahin. Ngunit mabilis na humarang si Cardo. Teka, sino kayo? Anong karapatan niyo para dalhin si Manang Nena? Tanong ni Cardo. Ang boses ay puno ng galit. Kami ang inutusan ng kanyang mga anak. At ikaw, Don Ricardo, wala kang kinalaman dito. Hindi ka pamilya. Sagot ng isa sa mga lalaki. Hindi ko kayo hahayaan. Tumawag ka ng pulis, Ginoong Solis.
utos ni Cardo. Wala kayong magagawa, Alcantara. May papeles kami na nagpapatunay na hindi na siya kayang alagaan. Lalagaan ng maayos. Sigaw ni Kathy, inilabas ang isang folder ng mga pekeng dokumento. Sa gitna ng kaguluhan, isang boses ang umaling-aungaw. Tama na ang lahat ng kasinungalingan ninyo. Lahat ay napalingon. Si Ginoong Solis. May hawak siyang isang sobre. Ang kanyang mukha ay seryoso. Saan mo nakuha yan, Ginoong Solis? Tanong ni Cardo, nagtataka. Ito ang huling bilin ni Don Manuel, kasama ang isang mahalagang dokumento na pinaniniwalaan kong kailangan ng ihayag. Dahil sa kaguluhan na ito, wala akong ibang pagpipilian, sabi ni Ginoong Solis. Tumingin siya kay Cardo at sa tingin niyang iyon, naramdaman ni Cardo ang matinding pagkabahala. Ginoong Cardo, may kailangan kang malaman, isang katotohanan na matagal nang itinago ng iyong ama. Ano ba ang sinasabi mo? Tanong ni Cardo, ang puso ay kumalabog. Binuksan ni Ginoong Solis ang sobre. Inilabas niya ang isang papel, isang lumang birth certificate. Ginoong Ricardo Alcantara, simula ni Ginoong Solis, ang boses ay may diin. Hindi ka po tunay na anak ni Don Manuel Alcantara. Para itong bomba na sumabog sa loob ng silid. Nena, Kathy, Bea at maging ang dalawang lalaking kasama nila ay nagulantang. Si Cardo, na kanina'y puno ng galit at pagmamataas, ay biglang nanlamig, namutla. Ang kanyang mga mata ay nanlaki, hindi makapaniwala. Imposible! Sinungaling ka! Sigaw ni Cardo, ngunit ang kanyang boses ay nanginginig. Narito ang lahat ng ebidensya, Ginoo. Isang kopya ng birth certificate at isang liham mula sa iyong yumaong ina, na hindi si Senyora Alcantara. Ikaw po ay anak niya sa ibang lalaki at inampun ka ni Don Manuel upang mapanatili ang dangal ng pamilya Alcantara at upang mailigtas ang pangalan ng iyong ina, paliwanag ni Ginoong Solis. Sabay abot ng mga dokumento kay Cardo. Nanginginig ang mga kamay ni Cardo habang binabasa ang mga papeles. Ang kanyang mundo ay gumuho sa isang iglap. Hindi siya isang Alcantara. Ang kanyang pangalan, ang kanyang pagkakakilanlan, ang lahat ng pinaniniwalaan niya sa kanyang buhay ay isang malaking kasinungalingan. Wala na siyang karapatan sa anumang mana dahil hindi siya tunay na dugong bughaw ng mga Alcantara. Nang makita ang dokumento, nanlaki ang mga mata ni Kathy at Bea. Ang kanilang mga plano ay biglang gumuho. Wala na silang kakampi. Ang mga lalaking kasama nila ay nag-atubili, tila nag-iisip kung kanino sila dapat kumampi. Wala kang karapatan, hindi ito totoo, sigaw ni Cardo, ngunit ang kanyang boses ay tila isang iyak. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo. Napaatras si Nena, nanonood sa pagbagsak ng isang taong minsan niyang kinamuhian. Nakita niya ang matinding sakit sa mga mata ni Cardo. Sa kabila ng lahat ng kanyang ginawa, may kirot siyang naramdaman. Walang sinabi si Cardo. Lumabas siya ng opisina ni Ginoong Solis, tila wala sa sarili. Tumakbo siya, hindi alintana ang mga tao sa paligid. Ang kanyang isip ay gulong-gulo, ang kanyang puso ay nabasag. Cardo, hintay! Sigaw ni Nena, ngunit huli na ang lahat. Biglang bumusina ang isang malakas na Isang malakas na tunog ng pagkabangga. Napakagat si Nena sa kanyang labi. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat. Ang katawan ni Cardo ay nakahandusay sa kalsada, walang malay. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Ang lahat ay tila nangyari sa isang iglap.
Ang isang alkantara ay bumagsak. Mabigat ang talukap ng mga mata ni Don Ricardo Cardo Alcantara. Unti-unting nagmulat ang kanyang mga mata, bumungad sa kanya ang puting kisame ng isang silid. Ang amoy ng gamot at ang tunog ng monitor sa gilid niya ay nagkumpirma. Nasa ospital siya, masakit ang ulo niya at ang kanyang braso ay may benda. Ngunit ang sakit ng katawan ay walang-wala sa sakit na nararamdaman ng kanyang puso at isipan. Hindi ka tunay na anak ni Don Manuel Alcantara. Ang mga salita ni Ginoong Solis ay umalingaw-ngaw sa kanyang utak. Isang birth certificate, isang liham. Ang lahat ng pinaniniwalaan niya sa kanyang buong buhay ay gumuho. Siya ay hindi isang Alcantara. Hindi siya anak ng Don. Ang lahat ng kanyang pagmamataas, ang kanyang pagiging dugong bughaw ay isang malaking kasinungalingan. Naalala niya ang kanyang mga salita kay Manang Nena, ang kanyang paghamak, ang kanyang galit, ang kanyang pagnanais na ipawalang bisa ang testamento. Ngayon, naiintindihan niya. Lahat ng ito ay nakaplano. Ang testamento ay hindi para lamang sa pera. Ito ay para protektahan ang isang lihim at marahil para magbigay ng hustisya sa isang taong matagal nang nagtiis. Umuwi siya sa bahay matapos ang kanyang paggaling mula sa aksidente at pakiramdam niya ay banyaga siya sa sarili niyang tahanan. Ang bawat sulok ay tila nagtatawa sa kanya. Ang mga retrato ng kanyang ama ay tila nagpapahiwatig ng kanyang pagiging hindi totoo. Ang malalaking espasyo ay tila masikip sa pagdami ng kanyang mga problema. Hindi na siya ang Don Ricardo na kilala ng lahat. Siya ay isang taong nawalan ng identidad. Isang araw, habang nakatulala sa bintana, may kumatok sa kanyang pinto. Si Manang Nena. May dala siyang pagkain ay isang mainit na sopas. "Kumusta ka na, Cardo?" Tanong ni Nena. Ang boses ay puno ng pag-aalala, hindi ng paghuhusga. Hindi nakasagot si Cardo. Yumuko siya, puno ng hiya. "Manang Nena, patawarin niyo po ako sa lahat ng sinabi ko, sa lahat ng ginawa ko." Umupo si Nena sa tabi niya. "Wala yon, anak. Naiintindihan ko. Masakit ang malaman ang katotohanan." Bakit? Bakit hindi man lang sinabi ni Papa sa akin? Bakit hinayaan niyang paniwalaan ko na ako ang anak niya? Tanong ni Cardo, puno ng pait. Tumingin si Nena sa malayo. Ang kanyang mga mata ay naglalaman ng matagal ng kirot. "May mga bagay na mahirap ipaliwanag, Cardo. Ang iyong ama, ginawa niya ang lahat para protektahan ka. At ang iyong tunay na ina, isipin mo, kung nalaman ito ng lipunan noon, anong kahihiyan ang haharapin nila? Ipinanganak ka sa isang panahong mas masikip ang pananaw ng mga tao sa mga tulad mo. Gusto niyang bigyan ka ng magandang kinabukasan, isang pangalan na may dangal, kahit hindi mo ito dugong bughaw. Pero, bakit sa inyo niya ibinigay ang mana? Hindi ko maintindihan." Tanong ni Cardo, hindi pa rin lubos na tanggap. Huminga ng malalim si Nena. "May isang kwento na hindi alam ng marami, Cardo, ang Don Manuel noong binata pa siya at ako noong dalaga pa. Minahal namin ang isa't isa. Isang lihim na pag-ibig na ipinagbabawal ng lipunan. Ang aking pamilya ay dukha at ang kanyang pamilya ay mayaman. Pinaghiwalay kami ng kanyang mga magulang. Ipinadala ako sa probinsya at pinilit siyang magpakasal sa isang babae mula sa kagalang-galang na pamilya. Hindi naging madali para sa kanya, hindi rin para sa akin." Nanlaki ang mga mata ni Cardo. Ang kanyang ama
At si Manang Nena, isang pag-ibig na nawala. Ang testamento na iyan, patuloy ni Nena. Ang kanyang mga mata ay may bakas ng kalungkutan, ay ang kanyang huling paraan upang tuparin ang isang pangako. Ang pangako na gagawin niya akong reyna, na hindi niya hahayaang maghirap ako, hindi para sa sarili niya, kundi para sa akin, para sa kung ano ang kaya kong magawa sa mundong ito, dahil alam niya kung sino ako, at alam niyang ipagpapatuloy ko ang mga pangarap niya para sa mga mahihirap. Sa sandaling iyon, may kumatok sa pinto, si Ginoong Solis. May dala siyang isang lumang VHS tape at isang sulat na may selyo. Ginoong Cardo, Manang Nena. Bati ni Ginoong Solis. Nahanap ko po ito sa isang safety deposit box ni Don Manuel na may instruksyon na ibigay sa tamang panahon. Isinalang ni Ginoong Solis ang VHS tape sa lumang VCR na nakita niya sa sala. Sumalampak sa screen ang muka ni Don Manuel. Mas matanda, mas payat, ngunit ang kanyang mga mata ay kasing talino at kasing lalim pa rin ng dati. Kung napapanood mo ito, Ricardo, simula ni Don Manuel, ang kanyang boses ay malumanay ngunit puno ng pighati. Ibig sabihin, nalaman mo na ang katotohanan. Patawarin mo ako, anak. Gusto kitang protektahan. Gusto kong bigyan ka ng magandang buhay, ngunit hindi ko na kayang itago ang katotohanan sa iyo at sa buong mundo. Napayuko si Cardo. Ang mga luha ay nagsimulang dumaloy sa kanyang mga mata. Ito ang kanyang ama, nagsasalita sa kanya mula sa kabilang buhay. Ang lahat ng pinaghirapan ko, Ricardo, ay hindi lamang para sa kayamanan. Ito ay para sa kung ano ang pwede nating magawa para sa kapwa. At nakita ko yon kay Elena. Ang kanyang puso ay mas malaki pa sa lahat ng kayamanan na mayroon ako. Ipinagkatiwala ko sa kanya ang mana, hindi dahil sa pagmamahal namin noon, kundi dahil sa pagtitiwala ko sa kanyang kakayahan na gamitin ang kayamanan na ito para sa mas malaking kabutihan. Kung tungkol naman sa iyo, Ricardo, patuloy ni Don Manuel, ang kanyang tingin ay matalim ngunit puno ng pagmamahal. Ang iyong pagkakakilanlan ay hindi nakasalalay sa kung kaninong dugo ang dumadaloy sa iyong ugat. Ito ay nasa iyong puso, nasa iyong gawa. Nais kong hanapin mo ang sarili mong pagkakakilanlan, ang sarili mong purpose. Magsimula ka ulit. Gamitin mo ang talino mo, ang iyong enerhiya para makatulong, para maging mas mabuting tao. Ang huling habilin ni Don Manuel ay hindi lamang isang testamento ng ari-arian, kundi isang testamento ng pag-ibig, pagtubos, asam, at isang malalim na pagnanais para sa kapayapaan. Naramdaman ni Cardo ang pagbabago sa kanyang puso. May ang ang galit at pagkamuhi ay unti-unting napapalitan ng kalungkutan, panghihinayang at isang simula ng pag-unawa. Danta. Ang kanyang ama ay hindi isang manloloko. Siya ay isang taong may lihim na sakit na naghahanap ng kapayapaan sa kanyang huling hininga. Ngayon, naiintindihan ko na, Manang Nena, bulong ni Cardo, ang boses ay nabasag. Biglang may malakas na kalabog sa pintuan ng ospital. Nang buksan ito ng nurse, tumambad ang dalawang figura, sina Cathy at Bea, na may mga nakakaawang ekspresyon sa kanilang mga mukha, ngunit ang mga mata ay may kislap pa rin ng pagkaganit. Cardo, nabalitaan namin ang nangyari sa'yo. Anong nangyari? Ayos ka lang ba? Tanong ni Cathy na tila nag-aalala, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatili sa loob ng silid. Naghahanap ng anumang senyales ng kahinaan na pwede nilang samantalahin. Napatingin si Manang Nena kina Cathy at Pia.
na ngayon ay lumapit na sa kama ni Cardo sa ospital. Ang mga ngiti sa kanilang labi ay hindi umabot sa kanilang mga mata. Alam ni Nena na mayroon silang ibang pakay. Ang mga mapanlinlang na ngiti na iyon ay nagpapakita ng kanilang matinding pagnanasa sa pera. Nabalitaan namin ang aksidente mo, Cardo. Nag-alala kami. Sabi ni Kathy, pilit na ginagawang malambing ang boses. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, may nakita si Nena na pag-asang muli siyang masisira at maaring makapagpatuloy sila sa kanilang pagnanakaw. Oo nga, Cardo, akala namin kung ano na ang nangyari sa'yo. Mabuti na lang at safe ka. Dugtong ni Bea, hinawakan pa ang kamay ni Cardo na agad naman nitong inalis. Anong kailangan ninyo? Diretsong tanong ni Cardo. Ang boses ay matigas, walang bahid ng pagpapanggap. Matapos panoorin ang huling habilin ng kanyang ama at ang pagtatago ng lihim na ito, nawala ang lahat ng pagpapanggap niya. Nagkatinginan sina Kathy at Bea. Siyempre, ang kapakanan mo at ang kapakanan ng mana na dapat ay para sa iyo, Cardo. Sabi ni Kathy, ang nanggiti ay lumaki ng bahagya. Hindi kami papayag na ang lahat ng pinaghirapan ng pamilya Alcantara ay mapunta lang sa isang hamak na alila. Hindi ba't unfair yon? Sa tingin namin, kayo ni Don Manuel ay may ginawang kasunduan para dayain ang lahat ng tao. Dapat ikaw, bilang anak niya, ang makikinabang. Nagulantang si Nena. Anong sinasabi mo, Kathy? Wala kang paki, ina. Ito ay usapan ng mga tunay na Alcantara. At ikaw, Cardo, kahit hindi ka mandugong bughaw, mas may karapatan ka pa rin dito kaysa sa isang manang Nena. Sumigaw si Kathy, lumabas na ang tunay na kulay. Tama si ate, tayong dalawa ang dapat na magtulungan para kunin ang mana na iyan. May alam kami kung paano mapapatunayan na si Manang Nena ang nanggaganso sa Don. Dugtong ni Bea, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at pagnanasa. Hindi nakasagot si Cardo. Tiningnan niya si Manang Nena na tila naghihingalo sa mga salita ng kanyang sariling mga anak. Ang puso niya ay kumirot, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa matinding pagkadismaya. Umalis na kayo? Sabi ni Cardo, mahina ngunit may diin. Ano? Tanong ni Kathy. Sabi ko, umalis na kayo. Sigaw ni Cardo, puno ng galit. Wala akong gagawing masama kay Manang Nena at hindi ako sasama sa inyo sa kahit anong kalokohan nyo. Nagulat ang magkapatid. Hindi nila inaasahan ang reaksyon ni Cardo, ngunit hindi sila sumuko. Kung ayaw mong sumama, bahala ka. Kaming dalawa na lang ang gagawa ng paraan para kunin ang pera na iyan. Banta ni Kathy at hinila si Bea palabas ng silid. Hindi nagtagal, kumalat sa buong Maynila ang balita. Kinakasuhan ni Catalina, Kathy, Reyes at Bianca Bea Lim ang kanilang sariling ina, si Manang Elena Nena de la Cruz. Ang akusasyon, nilinlang daw ni Manang Nena si Don Manuel upang makuha ang mana. May mga pekeng ebidensya, pekeng saksi, at mga malisyosong balita na inilalabas sa social media upang sirain ang pangalan ni Nena. Sa loob ng korte, tahimik, nakanampayay na nakaupo si Manang Nena, suot ang kanyang lumang baro at saya. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot. Hindi siya nakasagot sa mga akusasyon, hindi niya kayang ipagtanggol ang sarili laban sa sarili niyang mga anak. Manang Nena, kailangan niyo pong magsalita, bulong ni Ginoong Solis, na ngayon ay abogado na ni Nena. Anong sasabihin ko, Ginoong Solis? Ang mga anak ko ang nagsasabi niyan, masakit pero anong magagawa ko? Bulong ni Nena,
Ang boses ay nanginginig, ngunit may isang tao ang tumayo, si Cardo. Ang aking kliyente, Don Ricardo Alcantara, ay may nais sabihin. Sabi ng abogado ni Cardo na kumuha rin ng kanyang sariling abogado. Nagulantang ang lahat. Ang anak ng Don na dapat ay kaaway ni Nena ay ngayon ay sumusuporta sa kanya. Lumapit si Cardo sa witness stand. Nais kong ipahayag ang buong katotohanan. Simula ni Cardo. Ang kanyang boses ay matigas at malinaw. Ang aking ama, si Don Manuel Alcantara, ay nag-iwan ng testamento sa pangalan ni Manang Elena de la Cruz. At ito ay balido. May alam din ako sa tunay na motibo ng aking ama na hindi pera lamang. At ang mga akusasyon ni na Bibi Catalina Reyes at Bibi Bianca Lim ay pawang kasinungalingan. Nagsimulang magbigay ng ebidensya si Cardo. Ang kanyang mga investigasyon, ang mga lihim ng kanyang ama, ang pagtatangka ni na Cathy at Bea na manipulahin si Nena. Ang lahat ay inilabas niya. Ang lahat ng mata ay nakatuon kay Cardo na ngayon ay nagtatanggol kay Nena. Hindi makapaniwala sina Cathy at Bea. Ang kanilang mga plano ay unti-unting gumuho. Sinungaling ka, nanggagantyo ka, sigaw ni Cathy. Pues, mayroon din kaming ebidensya. Mayroon kaming saksi na magpapatunay na si Manang Nena ay may masamang hangarin. Sigaw ni Bea at nagpakita ng isang matandang babae. Lumapit ang matandang babae, ang kanyang muka ay puno ng takot. Ang totoo po, ang Manang Nena na yan, madalas kong makita siyang sumasayaw sa Don Manuel sa gabi at nagbibigay sa kanya ng mga kung anu-anong gamot. Niloloko niya ang matanda. Nagulat ang lahat. Ang mga tao sa korte ay nagsimulang bumulong-bulong. Si Nena ay napaatras, ang kanyang mukha ay namutla. Hindi siya makapaniwala na may mga taong kayang magsinungaling ng ganoon. Ito ay malinaw na paninirang puri, sabi ng abogado ni Nena. Ngunit ang mga salita ng saksi ay kumalat na sa mga balita. Ang reputasyon ni Nena ay muling nabahala. Nagpahinga ang korte. Si Nena ay nakaupo sa kanyang upuan. Pakiramdam ay matatalo siya. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Sa likod ng korte, tahimik na nakatayo si Arturo. Nakita niya ang lahat. Ang kanyang mga kapatid, ang kanilang mga kasinungalingan, at ang sakit sa muka ng kanyang ina. Ang kanyang puso ay kumirot. Gusto niyang magsalita. Gusto niyang ipagtanggol ang kanyang ina. Ngunit ang takot ay nananatili sa kanya. Nanginginig ang buong katawan ni Arturo Art Ramirez habang nakikinig sa mga salita ng peking saksi sa loob ng korte. Ang matandang babae na binayaran ni na Ate Cathy at Ate Bea ay walang awang sinisira ang reputasyon ng kanyang ina. Ang mga bulong-bulungan ng mga tao, ang mga flash ng kamera at ang pagkadismaya sa mukha ng kanyang ina ay parang mga saksak sa kanyang puso. Nakita niya si Mama Nena na nakayuko. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na magkasalikod. Ang kanyang ina na nagpakahirap para sa kanila ay ngayon ay nasa bingit ng pagkatalo, hinuhusgahan ng buong mundo dahil sa kasakiman ng kanyang sariling mga anak. Flashback, Art. Basta sundin mo lang ang sasabihin namin, okay? Huwag kang didiretso sa bahay kapag may dumating na mga lalaki. Magtago ka muna sa kapitbahay. Tapos, kung may magtanong, sabihin mo, laging mag-isa si Mama at madalas lumabas ang Don Manuel sa gabi at bumabalik ng lasing. Entiendes? Bulong ni Cathy kay Art
habang nasa loob sila ng isang lumang kafe kasama si Bea. Pero ate, hindi naman totoo yan, mahinang sabi ni Art. Manahimik ka, Art. Pera ang pinag-uusapan dito. Kung ayaw mong maghirap tayo, gawin mo ang sinasabi namin. Ayaw mo ba ng bagong cellphone, bagong laptop? Kung susunod ka sa amin, bibilhan ka namin ng lahat ng gusto mo. Banta ni Bea, ang mga mata ay nanlilisik. Naalala rin ni Art ang araw na sinubukan nilang ipasok si Mama Nena sa bahay para sa matatanda. Ang mukha ni Mama Nena na puno ng takot, ang kanyang pagmamakaawa, ang kanyang mga luha. Ang mga alaala na iyon ay bumalik sa kanya kasama ang lahat ng pagkakataon na nakita niya ang kanyang ina na nagpapakasakit para sa kanilang magkakapatid. Ang kanyang ina na matagal nang gumigising bago sumikat ang araw para maghanda ng almusal bago pumasok sa trabaho. Ang kanyang ina na handang magutom para lamang mapakain sila. Ang kanyang ina na laging naroon para damayan siya sa mga problema niya, kahit na minsan ay hindi niya nakikita ang halaga nito. Pakiramdam ni Art ay nanlalamig ang kanyang mga kamay. Narinig niya ang abogadong nagtatanong sa peking saksi. Ang mga tanong ay tila mga panakot na gumagapos kay Mama Nena. Ang lahat ay tila laban sa kanila. Ang lahat ay tila laban sa kanyang ina. Nanginginig ang kanyang labi. Hindi niya nakaya. Hindi niya nakayang panoorin ang pagbagsak ng kanyang ina. Ang takot na nararamdaman niya sa kanyang mga kapatid ay biglang napalitan ng matinding galit at isang matinding panghihinayang. Kung hindi siya kikilos ngayon, habang buhay niyang pagsisisihan ito. Pagtatapos ng flashback. Okay, next witness, sabi ng hukom. Nagpalitan ng tingin sina Kathy at Bea na may pagmamalaki sa kanilang mga mata. Sigurado silang panalo na sila. Ang mga abogado nila ay nakangiti, ngunit bago pa man makapagsalita ang sinuman, biglang tumayo si Art. Ang kanyang mga paa ay tila may sariling pag-iisip. Your Honor. Ang boses ni Art ay nanginginig, ngunit may diin. Lahat ng mata ay napunta sa kanya. Maging si Manang Nena, Cardo at Ginoong Solis ay nagulat. Nais ko pong magbigay ng pahayag. Nagulantang ang lahat, si Kathy at Bea ay nanlaki ang mga mata. Arturo, anong ginagawa mo? Sigaw ni Kathy. Ang kanyang muka ay namutla. Manahimik ka, Art, sigaw ni Bea. Order in the court, sabi ng hukom. Sino ka? Ako po si Arturo Ramirez, anak ni Manang Elena de la Cruz, at gusto ko pong maging saksi. Alam ko po ang buong katotohanan. Alam ko po ang lahat ng kalokohan na ginawa ng aking mga kapatid. Sabi ni Art, ang boses ay nanginginig pa rin, ngunit malinaw. Ang buong korte ay nabalot ng bulong-bulungan. Ang mga flash ng kamera ay nagsimulang kumislap. Ginoong Ramirez, kinukumpirma mo ba na nais mong maging saksi laban sa iyong sariling mga kapatid? Tanong ng hukom, nagtataka. Tumingin si Art sa kanyang ina na may luha na sa mga mata. Isang luha ng pag-asa, pagmamahal at pasasalamat. Tumingin din siya kina Kathy at Bea na ngayon ay puno na ng galit at takot ang mga mata. Opo, Your Honor, sagot ni Art. Ang kanyang tinig ay lumakas. Gusto ko pong sabihin ang lahat. Nagsimulang magsalita si Art, isinalaysay niya ang lahat ng kanyang nalalaman. Kung paano nilinlang ni na Kathy at Bea si Nena na pipirmahan ang pekeng power of attorney. Kung paano nila pinilit si Nena na pumasok sa isang bahay ampunan para sa matatanda.
kung paano nila binayaran ang pekeng saksi. Mayroon pa po ako, Your Honor, sabi ni Art, at inilabas niya ang kanyang lumang cellphone. Narito po ang mga recorded conversations ni na Ate Cathy at Ate Bea kung saan pinagpaplanuhan nila ang lahat. Narito rin po ang mga text messages na nagpapatunay na sinulutan nila ang pera ni Mama. Para itong bomba na sumabog sa loob ng korte. Ang mga ebidensya ni Art ay hindi matatawaran. Ang mga mukha ni na Cathy at Bea ay namutla. Ang kanilang mga labi ay nanginginig. Ang kanilang mga plano ay tuluyang gumuho. Your Honor, batay sa mga bagong ebidensya at sa testimonya ni Ginoong Arturo Ramirez, hinihiling ko po ang agarang pagdinig ng kasong ito. Sigaw ng abogado ni Nena. Tiningnan ng hukom si Cathy at Bea. Sa liwanag ng mga bagong ebidensya na ito at sa testimonya ng iyong kapatid, ipinagpapaliban ang kasong ito. Inuobliga ko ang agarang investigasyon sa mga akusasyon ni Ginoong Arturo Ramirez. At para kina Bibi Catalina Reyes at Bibi Bianca Lim, ipapasubpena kayo para sa karagdagang investigasyon. Ang court is adjourned. Nagulantang ang korte. Si Cathy at Bea ay halos himatayin. Ang kanilang mga plano ay tuluyang nawasak. At ang mga pulis ay lumapit kina Cathy at Bea. Hinila sila palabas ng korte. Nagpupumiglas sila, sumisigaw, ngunit wala nang makakapigil sa kanila. Si Manang Nena ay tumayo. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng kalungkutan, kundi luha ng pag-asa at pagmamalaki. Tiningnan niya si Art na ngayon ay tumayo sa kanyang tabi. Ang kanyang anak na minsan niyang inakala na mahina ay siyang nagligtas sa kanya. Napakagat si Manang Nena sa kanyang labi. Ang mga luha ay patuloy sa pagdaloy, ngunit ngayon hindi na ito luha ng pigati o kirot. Ito ay luha ng ginhawa, ng paglaya, at ng pasasalamat. Si Arturo, ang kanyang anak na minsan ay tahimik at sunod-sunuran, ay tumindig at nagsalita. Ang kanyang katapangan ay nasingil at ito ay nagligtas sa kanya mula sa pagkawasak. Ang balita ay mabilis na kumalat. Ang kaso ng Manang Nena versus ang mga anak na dati ay puno ng paninira at kontrobersya ay biglang nagbago ng ihip. Ang mga pahayagan at social media ay puno ng papuri kay Manang Nena at sa katapangan ni Arten si Cathy at Bea na dati biniyayaan ng pera at social standing ay ngayon ay tampulan ng kahihiyan at galit ng publiko. Matapos ang investigasyon, napatunayan ang lahat ng sinabi ni Arten, ang mga pekeng papeles, ang pagtatangka sa paglilinlang at ang pagtatangka na ipasok si Manang Nena sa isang institusyon. Dahil sa bigat ng mga ebidensya at sa testimonya ni Arturo, naharap sina Cathy at Bea sa mga kasong kriminal. Isang linggo matapos ang pagdinig, inilabas ang desisyon ng korte. Sina Catalina, Cathy, Reyes at Bianca Bea Lim ay napatunayang nagkasala sa pagtatangka ng pagnanakaw at paninirang puri. Napilitan silang magbayad ng malaking multa at humarap sa posibilidad ng pagkabilanggo. Ang kanilang pangalan ay tuluyang nabahidan at ang kanilang mga pinagkakakitaan ay naglaho. Wala na silang kahihiyan, wala na silang paggalang. Sa kabilang banda, si Manang Nena ay opisyal ng kinilala bilang legal na tagapagmana ng 75 milyong piso ni Don Manuel Alcantara. Ngunit ang pera ay hindi ang tanging bagay na kanyang natanggap. Ang kanyang dignidad, ang kanyang karangalan at ang paggalang ng mga tao ay muling nabalik.
Isang araw, bumalik si Nena sa kanyang maliit na bahay. Kasama niya si Art, na ngayon ay mas tahimik ngunit mas may kumpiyansa sa sarili. Umupo sila sa kanilang maliit na sala. Mama, patawarin mo po ako, bulong ni Art. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Patawarin mo po ako sa lahat ng pagkukulang ko, sa lahat ng pagkakataon na hinayaan kong saktan ka ni na Ate Cathy at Ate Bea. Patawarin mo po ako, Mama. Niyakap ni Nena ang kanyang anak. Ang kanyang puso ay puno ng pagmamahal. Wala yon anak, naiintindihan ko. Mahal na mahal kita, Art, at ipinagmamalaki kita. Ang iyong katapangan ang nagligtas sa akin. Ang iyong pagmamahal ang tunay kong yaman. Hindi nagtagal, nagkaroon ng press conference si Manang Nena. Kasama niya si Ginoong Solis, si Cardo at si Art. Sa harap ng media, ipinahayag ni Nena ang kanyang desisyon. Ang pera po na ito ay hindi ko pag-aari. Simula ni Nena, ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Ito po ay isang regalo, isang pamana mula sa isang taong mahalaga sa akin. At gagamitin ko po ito para sa kapakanan ng mas maraming tao. Ipinahayag ni Nena ang pagtatatag ng Puso't Dangal Foundation, isang pundasyon na magbibigay ng edukasyon, pagkain at tirahan sa mga batang mahihirap. Isang pundasyon na magbibigay ng pag-asa sa mga komunidad na nangangailangan. Isang pundasyon na magpapatuloy sa diwa ng pagmamahal at pagtulong ni Don Manuel Alcantara. Nagsimulang magpalakpakan ang mga tao. Ang mga flash ng kamera ay muling kumislap. Ngunit ngayon ay hindi na upang manira, kundi upang purihin. Ang isang simpleng alila na minsan ay hinamak, ay ngayon ay isang inspirasyon. Nakita ni Nena si Cardo, nakatayo sa likod, nakatingin sa kanya ng may paghanga. Ang dating mayabang na Don Ricardo ay ngayon ay isang taong may kapakumbabaan. Lumapit siya kay Nena. Manang Nena, gusto ko pong maging bahagi ng pundasyon ninyo, sabi ni Cardo. Hindi bilang isang Alcantara, kundi bilang isang Ricardo, isang ordinaryong tao na gustong tumulong. Gusto kong gamitin ang aking kaalaman at kakayahan para sa mabuti. Ngumiti si Nena, malugod ka naming tatanggapin, Cardo. Ang isang kaaway ay naging isang kakampi. Ang isang pag-ibig na nawala ay nagbunga ng isang di inaasahang pag-asa. Sa huling bahagi ng press conference, nagkaroon ng isang maikling Q&A. Manang Nena, anong masasabi niyo po sa inyong mga anak na ngayon ay nasa kaso? Tanong ng isang reporter. Huminga ng malalim si Nena. Masakit po. Bilang isang ina, walang mas sasakit pa sa makita ang iyong mga anak na nagkakamali. Ngunit naniniwala po ako sa hustisya. At naniniwala po ako na ang lahat ng tao ay may kakayahang magbago. Umaasa po ako na balang araw, makita nila ang halaga ng pagmamahal, ng pagpapakumbaba at ng pagbibigayan. Sa isang maliit na sulok ng venue, nakatayo si Bea na ngayon ay nasa piyansa. Nakita niya ang kanyang ina na ngayon ay isang bayani. Nakita niya si Art na ngayon ay matapang. Nakita niya si Cardo na ngayon ay may kapakumbabaan. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, luha ng pagsisisi. Samantala, sa isang selda, galit na galit si Cathy. Hindi ako papayag, hindi ako susuko, kukunin ko pa rin ang perang iyan. Bulong niya, ang kanyang puso ay puno ng pagkamuhi. Isang taon na ang lumipas mula nang gumulong ang gulong ng hustisya. Ang pangalan ni Don Ricardo
Cardo Alcantara, na dati simbolo ng kayamanan at pagmamataas, ay ngayon ay nababalutan ng isang kakaibang kapakumbabaan. Hindi na siya ang dating Cardo na nakasandal sa pangalan ng ama. Siya ay isang taong naghahanap ng sarili niyang halaga. Nakaupo siya sa isang sulok ng Puso't Dangal Foundation, nakamasid sa mga batang masayang naglalaro sa bagong playground. Ang kanilang mga tawa at hiyawan ay parang musika sa kanyang pandinig. Ang gusali, na dating isang lumang bodegahan, ay ngayon ay buhay na buhay, puno ng pag-asa at enerhiya. Ito ang bunga ng pangarap ni Don Manuel na ipinagpatuloy ni Manang Nena. Ricardo, pwede mo bang tingnan ang mga financial report para sa darating na project sa Tondo? Ang boses ni Manang Nena ay malumanay, ngunit may awtoridad. Lumapit siya, may dalang kape para sa kanya. Salamat, Manang Nena, sabi ni Cardo. Kinuha ang kape. Oo, kanina ko pa tinitingnan. Mukhang maayos naman. May mga ilang adjustments lang na kailangan para mas maging efficient. Hindi na siya Don Ricardo para kay Manang Nena. Siya ay Ricardo o Cardo, isang ordinaryong voluntaryo na nagpapagal sa pundasyon. Iniwan niya ang lahat ng kanyang dating buhay. Ang kanyang mga kaibigan ay naglaho. Ang kanyang pangalan ay hindi na kasinggaan ng dati. Ngunit sa Puso't Dangal Foundation, nakahanap siya ng bagong pamilya, isang bagong layunin. Naalala niya ang huling habilin ng kanyang ama. Ang iyong pagkakakilanlan ay hindi nakasalalay sa kung kaninong dugo ang dumadaloy sa iyong ugat. Ito ay nasa iyong puso, nasa iyong gawa. Sa loob ng isang taon, unti-unti niyang naintindihan ang mga salitang iyon. Nakita niya kung paano nagtrabaho si Manang Nena. Gumigising ito ng maaga para makipag-ugnayan sa mga sponsor, nagluluto para sa mga bata, at personal na bumibisita sa mga komunidad na nangangailangan. Walang bakas ng pagmamay-ari o pagmamataas sa kanya. Siya ay isang tunay na ina, hindi lamang para sa kanyang mga anak, kundi para sa buong komunidad. Tinawag siya ng mga bata na Nanay Nena. Tinawag siya ng mga magulang na nanay ng bayan. Ang kanyang ngiti ay nakakagamot, ang kanyang yakap ay nakakapagpagaan ng loob. Sa bawat araw nakikita ni Cardo ang tunay na halaga ng tao. Hindi sa dami ng kayamanan, kundi sa laki ng puso. Ang kanyang sariling mga sugat ay unti-unting gumaling. Ang pait ng katotohanan na hindi siya tunay na Alcantara ay unti-unting nawala. Napalitan ito ng kapayapaan at pagtanggap. Marahil hindi siya ang dugong bughaw ng mga Alcantara, ngunit siya ay naging bahagi ng isang bagay na mas malaki, mas makabuluhan. Isang hapon, habang nag-aayos sila ng mga donasyon, nagkaroon sila ng pagkakataong mag-usap ni Manang Nena. Kumusta ka na, Cardo? Tanong ni Nena habang nililigpit ang mga lumang laruan. Ayos lang po, Manang Nena. Mas ayos na ako kaysa dati. Pakiramdam ko, sa wakas, nakakahanap ako ng sarili kong lugar. Hindi bilang Alcantara, kundi bilang isang Ricardo. Sagot ni Cardo, ngumiti ng bahagya. Maraming salamat po. Sa inyo po at sa Don Manuel, naintindihan ko ang tunay na kahulugan ng buhay. Ngumiti si Nena. Ang lahat ay may kanya-kanyang dahilan, Cardo. Ang Don Manuel, ginawa niya ang lahat para sa atin. At ikaw, Cardo, mayroon kang sarili mong laban na pinagdaanan. Pero bumangon ka. Pero ang inyo pong mga anak, Manang Nena, kumusta na po sila? Tanong ni Cardo. May bakas ng lungkot sa kanyang boses. Alam niya ang kalagayan ni Cathy at Bea. Nasa loob pa rin sila ng bilangguan
at ang kanilang reputasyon ay tuluyang nawasak. Si Art naman ay madalas na bumibisita sa pundasyon, tumutulong sa mga gawaing bahay at sa mga bata. Napabuntong hininga si Nina. Masakit, Cardo. Bilang isang ina, walang mas sasakit pa sa makita ang iyong mga anak na nagkakamali. Ngunit ang hustisya ay dapat na managana. Ang tanging magagawa ko lang ay ang ipagdasal sila at umasa na balang araw matututo sila sa kanilang mga pagkakamali. Ang kanilang usapan ay naputol nang dumating si Art na may dalang mga sariwang gulay mula sa pamilyan. Si Art ay mas naging matatag, mas naging responsable. Ang kanyang mga mata ay hindi napuno ng takot, kundi ng determinasyon. Mama Cardo, mayroon na tayong sapat na gulay para sa mga bata bukas, masayang sabi ni Art. Ang tatlo ay nagtulungan sa pag-aayos ng mga gulay, tawa ng tawa. Para silang isang tunay na pamilya, hindi dugong bughaw, ngunit dugong pinagsama ng pagmamahal at pagtitiwala. Nakita ni Cardo na ito ang tunay na kayamanan. Hindi pera, hindi pangalan, kundi ang pagmamahal na nakikita niya sa mga mata ng mga taong ito. Isang gabi, habang pauwi na si Cardo mula sa pundasyon, nadaanan niya ang isang lumang fast food chain. Sa labas, nakita niya ang isang babae na nakayuko, may hawak na basag na karton at tila nag-iisa. Ang kanyang buhok ay magulo, ang kanyang damit ay gusot. May bakas ng matinding hirap sa kanyang mukha. Hindi niya sana papansinin, ngunit may kung anong nagtulak sa kanya upang tingnan ng mas mabuti. Nanlaki ang kanyang mga mata, si Kathy. Ang dating mayabang at mapagmataas na si Catalina Reyes ay ngayon ay isang taong nawalan ng lahat. Pakiramdam ni Cardo ay may kirot sa kanyang dibdib. Sa kabila ng lahat ng kanyang ginawa, naramdaman niya ang awa para sa kanya. Kathy, bulong ni Cardo. Nagulat si Kathy, tumingin sa kanya. Nang makita niya si Cardo, isang halo ng gulat, hiya, at isang kislap ng toyan ang sumilay sa kanyang mga mata. Cardo, ikaw ba yan? Tanong ni Kathy. Ang kanyang boses ay halos pabulong. Tumingin siya sa paligid, tila nahihiya sa kanyang kalagayan. Kumusta ka? Ikaw pala. Alam mo ba, pinatawad na ako ng mama. Balita ko, gusto niya akong tulungan. Ngunit sa likod ng kanyang mga salita, mayroong nakita si Cardo na kakaiba. Isang matalas na sulyap. Isang pagmamadali na tila may pinaplano. Ang mga salita ni Kathy ay tila isang bagong bitag. Napaisip si Manang Nena nang marinig ang kwento ni Cardo tungkol sa pagkikita nila ni Kathy. Ang dating takot at lungkot na nararamdaman niya sa tuwing binabanggit ang pangalan ng kanyang panganay na anak ay napalitan ng isang kakaibang kalmado. Hindi na siya ang dating Nena na madaling malinlang. Ang kanyang puso ay may bakas pa rin ng pagmamahal, ngunit ang kanyang isipan ay mas matatag na. Makalipas ang ilang araw, dumating ang tawag na matagal na niyang inaasahan, galing kay Kathy. Mama, pwede ba tayong magkita? May kailangan lang akong sabihin sa'yo. Gusto kong humingi ng tawad. Ang boses ni Kathy ay pilit na malambing, ngunit mayroong isang bagay sa kanyang tinig na nagpapakita ng kanyang pagiging desperada. Nagkita sila sa isang tahimik na cafe, hindi kalayuan sa Puso't Dangal Foundation. Pagdating ni Nena, nakita niya si Kathy na nakaupo, nakayuko. Ang kanyang damit ay simple at kupas. Malayo sa dating Kathy na laging nakasuot ng mamahaling damit. Nagbago ang kanyang anyo, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatili pa ring may bahid ng pagnanasa.
Mama, simula ni Kathy at biglang bumuhos ang kanyang mga luha. Patawarin mo po ako. Alam ko, nagkamali ako. Ang laki ng kasalanan ko sa'yo. Nabulag ako sa pera, Mama. Ngayon, wala na akong lahat. Wala na akong trabaho. Iniwan na ako ng lahat. Wala na akong matakbuhan, Mama, kundi ikaw. Napakagat si Nena sa kanyang labi. Alam niya ang takbo ng isip ni Kathy. Alam niya ang mga taktika nito. Ang kanyang puso ay kumirot, hindi dahil sa simpatya, kundi dahil sa matinding pagkadismaya. Kathy, mahal kita bilang anak, sabi ni Nena, ang boses ay matatag. Ngunit hindi ko na kayang hayaan ang sarili kong malinlang ka. Ang Puso't Dangal Foundation ay hindi isang ATM machine para sa iyo. Nanlaki ang mga mata ni Kathy. Anong ibig mong sabihin, Mama? Hindi ako nanloloko. Nagsisisi na ako. Gusto ko lang ng pagkakataon na makabangon ulit. Ang kanyang boses ay tumaas. Mababa, lumabas na ang tunay na galit. Huwag mong sabing mas mahalaga sa iyo ang mga estranghero kaysa sa sarili mong anak. Ang pagbabago ay nagsisimula sa puso, Kathy, hindi sa salita, sagot ni Nena. Kung tunay kang nagsisisi, ipakita mo. Sumama ka sa akin sa pundasyon. Magtrabaho ka. Tulungan mo ang mga batang nangangailangan. Walang bayad, Kathy. Kung makita kong tunay kang nagbabago, kung makita kong lumambot ang puso mo, doon ko lang sasabihin na tunay kang nagsisisi. Nanlamig ang mukha ni Kathy. Ang mga salita ni Nena ay parang isang malamig na tubig na ibinuhos sa kanyang mukha. Naisip niya ang kanyang sarili na nagtatrabaho ng walang bayad kasama ang mga mahihirap na bata. Hindi niya iyon matatanggap. Hindi iyon ang gusto niya. Hindi ko iyan magagawa, Mama. Paano ako mabubuhay ng walang pera? Kailangan ko ng pera para makabangon. Sigaw ni Kathy at tumayo. Kung ayaw mo akong tulungan, bahala ka. Hindi kita kailangan. Tumalikod siya at umalis. Naiwan si Nena na niniya na nag-iisa. Napakabuntong hininga si Nena. Masakit. Ngunit alam niyang ito ang tamang desisyon. Kailangan niyang protektahan ang kanyang sarili at ang pundasyon na itinayo niya para sa mga nangangailangan. Makalipas ang ilang linggo, isang gabi, may kumatok sa pintuan ng bahay ni Nena. Si Bea. Mas payat, mas tahimik. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot, hindi na ng pagnanasa. Mama! Ang boses ni Bea ay mahina, halos hindi marinig. Gusto ko pong humingi ng tawad. Patawarin mo po ako. Inanyayahan ni Nena si Bea na umupo. Nagdala siya ng kape, tahimik na umiyak si Bea. Nakita ko po si Ate Kathy, Mama, nasa masamang kalagayan, pero nakita ko rin po ang pundasyon ninyo, ang mga bata, ang mga ginagawa ninyo. Nagsisisi po ako, Mama. Sa totoo po, nakita ko po ang pagkakaiba. Ang aming mga pinaglaban ay puro kasinungalingan, pero ang inyo po, puro katotohanan. Hindi tulad ni Kathy. Walang hiningi si Bea kay Nena, tanging pagpapatawad lamang. Mama, kung pwede lang po, kahit walang bayad, gusto ko pong tumulong sa pundasyon. Gusto ko pong makabawi. Gusto ko pong makita ang sarili ko na may nagagawang tama, kahit maliit lang. Hindi po ako hihingi ng kahit ano. Gusto ko lang pong matuto. Sabi ni Bea. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Niyakap ni Nena si Bea. Ang yakap na iyon ay puno ng pagmamahal, ngunit may bakas pa rin ng pag-iingat. Hindi niya kailanman inisip na darating ang araw na babalik si Bea sa kanya nang may tunay na pagsisisi.
Malugod kitang tatanggapin, anak, sabi ni Nena. Ngunit tandaan mo, ang pagbabago ay isang mahabang proseso at kailangan mong patunayan ang sarili mo hindi sa akin, kundi sa sarili mo. Ginawaran ni Nena si Bea ng isang pagkakataon na magbago, isang pagkakataon na matuto, isang pagkakataon na makita ang halaga ng buhay na hindi nakasentro sa pera. Ilang araw ang lumipas. Isang malaking selebrasyon ang idinaos ng Puso't Dangal Foundation. Ang komunidad ay nagtipon upang purihin at pasalamatan si Manang Nena. Siya ay opisyal na kinilala bilang nanay ng bayan. Nakatayo si Manang Nena sa entablado, sa tabi niya si Art, na ngayon ay isa ng responsableng kabataan at isa sa mga aktibong volunteer ng pundasyon. Sa kabilang banda naman, naroon si Cardo, na ngayon ay parang isang kapatid na tumutulong sa mga administrative work ng pundasyon. Magkatabi silang tatlo, ang kanilang mga ngiti ay puno ng kaligayahan. Mula sa madla, nakita ni Nena si Bea. Nakaupo si Bea sa isang sulok, tahimik na nakatingin sa entablado. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmumuni-muni, tila pinoproseso pa rin ang lahat ng nangyayari. May pag-asa pa para sa kanya. Ngunit sa dilim ng kalsada, sa labas ng venue, may isang anino ang nakatayo, nakatago sa likod ng isang poste. Si Cathy. Ang kanyang mga mata ay puno pa rin ng galit at inggit. Hindi siya nakikisaya. Hindi siya nakikiramay. Ang kanyang puso ay nananatili pa ring puno ng pait. At alam ni Nena na ang pagbabago ni Cathy ay hindi pa darating. 5 taon na ang lumipas. Ang maliit na bahay ni Manang Nena ay nananatili, ngunit ang kanyang mundo ay lumawak na ng husto. Sa kanyang tabi, ang Puso't Dangal Foundation ay umunlad, lumago, at naging isang santuwaryo ng pag-asa para sa maraming batang mahihirap sa lungsod. Si Manang Nena na ngayon ay may puti na ang buhok at mas marami ng kunot sa muka, ay naglalakad sa hardin ng pundasyon, hawak-hawak ang kamay ng 2 paslit. Nanay Nena, pwede po ba kaming magtanim ng bulaklak dito? Tanong ng isang bata, ang mga mata ay puno ng kagalakan. Ngumiti si Nena. Siyempre anak, basta alagaan ninyo, tulad ng pag-aalaga natin sa ating pangarap. Ang mga bata ay tumatawag sa kanya ng Nanay Nena. Hindi na siya isang alila, hindi na siya isang ina na hinahamak. Siya ay nanay ng bayan, isang ilaw para sa mga nawawala ng pag-asa, isang simbolo ng pagmamahal na walang hanggan. Ang mga bulong-bulungan noon na alila at manggaganso ay napalitan ng malambing at mapagmahal. Ang puso niya ay puno ng kapayapaan na hindi niya kailanman inakalang mararamdaman niya. Sa loob ng opisina, abala si Art sa pag-aayos ng mga dokumento. Ang dating tahimik at sunod-sunurang si Arturo ay ngayon ay isang responsable at matulunging tao. Siya ang kanang kamay ni Nena sa pundasyon. Siya ang nag-aasikaso ng mga araw-araw na operasyon. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon at ang kanyang mga galaw ay may kumpiyansa. Mama, natapos ko na po ang mga report para sa pagpapalawak ng feeding program. Mukhang makakaabot tayo sa mas maraming barangay ngayong taon. Masayang balita ni Arte. Magaling anak, sabi ni Nena, proud sa kanyang anak. Ipinagmamalaki kita, Art. Hindi kalayuan, naroon din si Ricardo. Hindi na siya ang mayabang na Don Ricardo Alcantara. Siya ay Ricardo, isang kaibigan, isang katuwang, isang kasama sa pagtupad ng pangarap ng Don Manuel. Pinili niyang maging isang voluntaryo,
Ginagamit ang kanyang kaalaman sa negosyo para tulungan ang pundasyon na lumago. Ang kanyang puso ay puno ng kapakumbabaan at ang kanyang ngiti ay totoo. Manang Nena, mayroon na po tayong bagong supplier ng bigas. Mas mura at mas dekalidad. Sigurado akong mas makakatipid tayo rito. Balita ni Cardo habang nilalapag ang isang folder ng mga kontrata. Nagkatinginan si Nena at Cardo at ngumiti. Ang kanilang relasyon ay higit pa sa simpleng kaibigan. Ito ay isang pagtitiwala, isang pagmamahalan sa kapwa na nabuo mula sa abo ng isang nasirang pag-ibig at isang gumuho na identidad. Natagpuan nila ang isang pamilya hindi sa dugo kundi sa puso. Si Bea, na ngayon ay mas tahimik at mas pino, ay abala sa pagtuturo sa mga bata sa isang sulok ng silid-aralan. Nagboluntaryo siya hindi para sa pera, kundi para makabawi, para makahanap ng sarili niyang kapayapaan. Ang kanyang mga mata ay may bakas pa rin ng kalungkutan, ngunit may kislap din ng pag-asa. Unti-unti, nakikita niya ang halaga ng kanyang buhay sa pagtulong sa iba. Hindi na siya ang dating Bea na mapanlinlang. Ang kanyang pagbabago ay dahan-dahan, ngunit totoo. Samantala, sa isang malayong lugar, sa isang maliit na upahan, naroon si Kathy. 5 taon matapos ang kaso, siya ay lumabas ng bilangguan, ngunit hindi siya nagbago. Ang kanyang puso ay nananatili pa ring puno ng galit at pait. Nabigo ang kanyang mga pagtatangka na muling makabangon. Walang pumapayag na bigyan siya ng trabaho. Ang kanyang pangalan ay permanente ng nabahidan. Nagtatrabaho siya bilang isang simpleng labandera, nag-iisa, walang kaibigan, walang pamilya. Tuwing gabi, umiiyak siya, hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa pagkamuhi sa sarili at sa mundo na tila hindi patas. Hindi niya maintindihan kung bakit. Hindi niya kailanman naintindihan na ang tunay na yaman ay nasa puso, hindi sa pera. Isang gabi, habang naglalakad si Nena sa hardin ng pundasyon, tiningnan niya ang buwan, bilog at maliwanag. Naramdaman niya ang malamig na simoy ng hangin at ang katahimikan ng gabi. Naalala niya ang kanyang kabataan, ang kanyang pag-ibig kay Don Manuel, ang sakit ng kanyang mga anak at ang lahat ng pinagdaanan niya. Ngayon, narito siya. Isang babae na minsan ay inakala na walang halaga. Isang ina na minsan ay inakala na walang magandang kinabukasan. Ngunit sa kanyang puso, natagpuan niya ang tunay na yaman, ang pagmamahal, ang kapayapaan, ang dangal. Ang Puso't Dangal Foundation ay hindi lamang isang gusali. Ito ay isang testamento sa kapangyarihan ng pagmamahal. Isang paalala na ang halaga ng tao ay hindi nakasalalay sa dami ng kayamanan, kundi sa laki ng puso. Ang pagmamahal ni Manang Nena, ang kanyang di matinag na pag-asa, ay nagbigay buhay sa isang di inaasahang pamana. Ito ang tunay na yaman na walang sinumang makakakuha at walang sinumang makakaagaw. Ito ang yaman na mananatili, walang hanggan.